At ngayong araw nga po, no, andito po tayo ngayon sa northbound dito sa Antique. At nandito po ako ngayon sa Barangay P. Javier dito sa bayan ng Sibaste. At nakakalungkot nga po isipin na yung lugar na dating kulay berde ay ngayon ay naging kulay brown. So hindi po siya naging brown kasi po El Nino. So, naging brown po siya kasi po nasunog po itong kabundukan. So, ito po ay kagagawan ng ang tao. Kaya po nakakalungkot po isipin na yung dating makulay at napakagandang kabundukan dito sa Barangay Aligre is naging devastated by the fire. At ito nga po no ay ginawa nila sa pamagitan ng pagkaingin system. So, kung makikita nyo yung mga puno dito is wala na po silang mga dahon at yan po ay pinutol at kanila po itong sinusunog. So naging ganito po yung kulay dito kaya po naging devastated talaga itong lugar. At kung makikita nyo ganito po yung kulay ng kabundukan dito sa Barangay P. Javier last 3 months ago nung kami ay umakyat dito. So almost every month ay pumupunta ako dito at sumasama nga ako dito sa aking kasama kapag siya ay umaakyat dito. So kapag kami ay umaakyat dito, so hindi po namin mapigilan na kami ay mag-picture or mag-take ng mga magagandang scenery dito sa Barangay P. Javier. So dito po maganda po talaga itong kabundukan ng Barangay P. Javier noong panahon po na hindi pa po ito naging sunog. So, sad to say na ngayong April 24, 2024, nung ako ay umakyat dito at hindi na po ganito kaganda or ka-green yung kabundukan dito sa Barangay P. Javier. At kung dati no, talagang heaven yung dating mo kapag nandito ka at masasabi mo na talagang ang sarap mamuhay or ang sarap umuwi dito sa ganitong lugar. Pero ngayon, masasabi ko no na talagang parang hindi na po siya kaya-aya tingnan yung kabundukan dito sa Barangay P. Javier. Bukod kasi sa hindi na po siya ganito kakulay, ay puro sunog na po. Almost 70% po ng kabundukan dito sa Barangay P. Javier ay nasunog or sinunog po kasi po ginawa po yon ng mga tao para po magkaingin. So hindi naman po masama yung magsunog, pero dapat po kontrolado po natin kung saan lang po bahagi ng kabundukan yung ating susunugin para po tayo ay makapagtanim. So kailangan po natin yon para tayo ay makapagtanim ng ating mga pananim. Especially no, sa mga kagaya nito na wala masyadong palayan. So kanila po itong kinakaingin, pero dapat po control po natin yung ating action. So kagaya po niyan, sinunog po nila yung kabundukan kahit hindi naman po nila iyon tataniman. So nasasayang po yung mga buhay na nandoon. Kagaya po nung mga ibon na hindi pa po nakakalipad, yung mga itlog ng ibon. So marami pa pong affected na mga animals na umuwi kapag tayo po ay nagsusunog sa mga kagubatan. So sana po in the future at ito ay hindi na po nila uulitin yung pagsusunog kasi po na yung effect po ng ating ginagawa ay babalik din po yan sa atin. So yung El Nino po is hindi po siya phenomenon kundi po effect din po yun ng ating actions na ginagawa. At ito nga po no, yung isa sa mga area kung saan po madadaanan po ito, paakyat po sa barangay proper nitong barangay. So ito po talaga ay devastated at ito nga ay pinutol yung mga puno tapos ginawang kaingin or talagang sinadya po siya na sunugin itong bahagi nitong kabundukan. So nakakalungkot nga po no, kagaya niyan. So hindi ko po mapigilan na magpigil at ito ay kunan ng video para maipakita ko po no, at para ma-educate naman po yung iba na hindi na po nila gagayahin yung ginawa nila dito. So hindi ko naman po sinasabi na talagang masama yung pagsusunog, pero dapat po kontrolado po natin gaya po ng sabi ko kanina. So dito kasi talagang inubos talaga nila yung puno. So
So yung mga puno na yan is puno po siya ng duhat. At mabuti na lang puno may nag-iisa pa doon na natira. At yun siguro yung kanilang sinusulungan. So ganito po yung itsura noon dati nung hindi pa po siya nasunog. So yun na po yung puno ng duhat na aming pinuntahan nung nakaraan. So ganyan po siya kaganda itong kabundukan. Pero ngayon talagang pangit na po yung area dito sa barangay na ito. At ito nga nakakalungkot talaga isipin kasi ang lawak po nung naging sunog dito sa kanilang barangay. Sana mabigyan ito ng pansin at ma-educate yung mga tao na nandito na wag naman po sanang ubusin na putulin yung mga puno at sunugin yung ating mga kabundukan. Dahil po sa sobrang init na po ng panahon at tayo pa ay nagsusunog, so talagang dadagdag yung init na ating nararamdaman. So sana naman ito ay kanilang maisip or ma-educate yung mga tao na nandito. Kasi hindi lang po yung area na ito, kabundukan dito sa isang barangay na ito, yung affected or nagsusunog. So almost dito sa amin, so marami din pong lugar na nagsusunog ng kabundukan kasi yung rason po nila is tutubo naman yung halaman na nandiyan, yung mga damo na nandiyan kapag darating yung tag-ulan. So, hindi po yun dapat yung ating mindset. So, yung mindset po natin is dapat hindi po tayo nagsusunog kasi po yung effect nun or tinatawag natin na global warming. So, meron po tayong timeline na within 7 or 6 years, kapag hindi pa po bumaba yung heat index ng ating mundo, ay marami pa pong devastated or malalakas na bagyo or phenomena na mangyayari sa atin. So, dito nga yan, kung nakikita niyo yung lugar na yan, hindi po siya natural na brown, kundi naging brown po siya kasi po nasunog po siya nung nakaraan. Mabuti nga at may tumutubo na kahit papaano na mga damo. Pero yung mga bagong sunog talagang hindi po siya ganun kaganda tingnan. So itong bahagi na ito is talagang napakaganda niyan tingnan nung nakaraan nung kami ay pumunta dito. So yan po yung area na yan is yan po siya. Ganyan po siya kaganda nung time na kami ay pumunta dito. Pero ngayon ganito na po siya. Wala na pong kabuhay-buhay, kundi makikita na lang natin na sunog at mga patay na po yung mga damo, yung mga halaman na nandyan sa bahaging yan ng kabundukan dito sa bayan ng Sibaste. At ako nga ay nalungkot kasi nung pumunta kami dyan, marami kaming video na kinuha dito na talagang masasabi mong heaven itong lugar na ito dito sa isang barangay dito sa Sibaste. Nagsabi pa nga ako na time nung nakaraan na gusto kong manirahan sa ganitong lugar kasi bukod sa malamig at napakaganda po tingnan talaga nitong kabundukan. Pero ngayon talagang masasabi natin na hindi po siya kaya-aya tignan kasi puro sunog na po yung mga puno at mga halaman, mga damo na nandito sa barangay na ito. Ang sa akin lang po so dapat pangalagaan po natin yung ating kalikasan kasi sa kalikasan po tayo kumukuha ng ating kinabubuhay. So paano na lang po kapag yung kalikasan gumanti sa atin, so alam naman natin na napakatindi kapag yung kalikasan yung bumabalik ng kanyang paghihiganti. So hindi lang po katulad nung Yolanda, yung kanya sigurong magiging effect kapag darating yung panahon na hindi na po makontrol itong ating global warming. So isa po sa contributor ng global warming is yung pagsusunog. So dapat nagtatanim tayo ng mga puno, hindi yung nagsusunog tayo ng kabundukan at nagpuputol ng mga puno. At dito nga sa barangay na ito, at kung ito ay ma-develop as a tourist destination, kapag may itinayo dito isang establishment, so talagang napakaganda po dito kung ganun po yung itsura na kulay green lahat at hindi katulad nito na puro sunog yung ating makikita. At dito nga sa bahaging ito napakaganda niyan tingnan dati
kapag nandoon ka sa kabilang side nitong bundok na yan, doon yung papuntang Barangay Alegre. So napakaganda po niyan tingnan kapag nandun ka, kung kulay berde po itong kabundukan na bahagi nitong aking kinatatayuan. Pero ngayon hindi na po siya ganun kaganda tingnan kasi bukod sa kulay brown na po yung location, is nasulog pa po yung almost bahagi na yun ng kabundukan. So nag-develop na rin po yung kanilang daanan dito, pero kasabay po ng pag-develop ng kanilang kalsada is yung pagkasira po ng mga kabundukan na nandito. So bukod kasi sa mga kaingin system, at ito nga po ay kanila pong sinusunog. So sana naman po ito ay ating pangalagaan para naman po sa susunod or mga susunod pa na henerasyon is kanila pang makikita kung gaano kaganda yung lugar, at dapat po itong maipreserve ng ating mga mamamayan na nandito sa barangay na ito, dito sa Barangay P. Javier. So sana po at ito ay kanilang bigyan ng pansin kasi marami pa pong henerasyon yung darating or pupunta dito, at kanila pang maranasan kung paano umakyat ng duhat at habulan doon sa magandang kabundukan. At dito nga may bahagi pa rin ng bundok na nasusunog this time, at yun nga ay siguro kinakaingin pa, kaya nakakalungkot ang isipin na nasusunog pa rin yung ganung bahagi ng kabundukan. So ganito po talaga kalawak yung naging epekto ng pagkakaingin dito. So dito lang yan makikita sa tabi nitong kalsada, itong bahaging ito ng kabundukan. So yan po dati talagang napaka-green po niyan, pero ngayon hindi na po siya ganun kasi puro sunog na po yung mga puno at wala na masyadong buhay na mga puno na ating makikita dito sa bahaging ito ng Barangay P. Javier, kasi kanila na nga itong pinutol at saka kanilang sinunog. At yan nga po nakakalungkot isipin at tingnan yung sitwasyon dito ng kabundukan dito sa Barangay P. Javier. So hanggang dito na lang po yung aking video ngayon, at kita-kits po tayo ulit doon sa mga i-upload ko pa na mga video in the future. So sana sa pagbalik natin dito sa Barangay P. Javier is hindi na po ganito yung itsura nitong kabundukan. So maraming salamat po sa pag-like, sa pag-subscribe, at sa pag-view ng aking mga ina-upload na video sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, which is Lakwatcherong Colasinio. So sana po patuloy po ninyo akong suportahan sa aking mga vlog na aking ina-upload para marami pa po akong lugar na aking pupuntahan at ipapakita sa inyo yung mga lugar na yon na nandito sa Antique. So ito lang po ay pang-ilan lang po na mga lugar na aking napupuntahan sa ngayon. Sana po in the future is makakarating na po tayo sa ibang lugar pa na hindi pa na-discover dito sa Antique. Kaya inuulit ko po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pag-like, pag-subscribe at pag-share sa aking mga video na ina-upload sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye.